panibagong memories na naman. Ito nga pala ang pinakamasayang araw sa buong buhay ko at sa pamilya ko na rin. Darating nga pala yung nanay ko galing Pilipinas papunta dito sa Canada. Alam mo yun, unti-unti nang natutupad yung mga pangarap namin. Kahit papaano, ito na yata yung pinakamasayang araw sa buong buhay ko. Ba ng aming biniyahe, nakarating na rin kami dito sa may bungad ng Regina. Makikita mo yung Welcome to Regina. Isa't kalating oras rin pala yung biyahe namin. Medyo niligaw pa nga kami ni Google Map. Loko-loko talaga yun. Dinaan niya kami sa malalawak na farm. Kami sa loob ng Regina. Hindi napansin ng misis ko, may tumatawag sa kanyang number. Ang sabi ko naman sa kanya, pakitawagan mo na lang ma'am. Baka mamaya yung flight na ni mama yan. O yung Air Canada. Sakto yung hinala ko. Yung Air Canada nga ang tumatawag sa kanya na madidelay ang lapag niya dito sa Regina. Bale 7 PM sana ang lapag niya, naging 10:19 na. Kaya nag-decide na kami na mag-asawa na matutulog na lang dito sa Regina. Instead na bibiyahe kami papuntang Saskatoon ngayong gabi kasi madaming wild animals sa daan. Wala kami na nangalian kanina bago umalis ng bahay. Kaya nag-decide na kaming kumain dito sa Jollibee. Nagugutom na rin kasi ako habang hinihintay namin si mama. Ayan, nakangiti pa si Jollibee oh. Noon na palang pumasok yung mag-ina ko. Kanina pa nagugutom yung anak ko. Nagtatanong na, Dad, where are you? Ayun, tumitingin-tingin pa siya. Konti lang tao ngayon, mabuti na lang. Konti ang pila pa. Tara, titingin muna ako ng makakain. Mag-spaghetti chicken kaya ako. Baka mas masarap yun at ng burger. Tara, kain tayo. Tapos namin kumain, nag-decide na kami pumunta ng maaga dito sa may Regina International Airport. Kaso naman maghintay kami dun sa may Jollibee, diba? Di ko rin alam ang airport nila dito at di ko rin alam kung saan na magpa-park. Kaya tinignan na rin namin yung loob ng airport kung saan kami magsusundo mamaya. Ito, dito na kami pala. Pasok na ako sa loob ng airport. Pinark ko lang kasi yung sasakyan ko muna kaya nauna na yung mag-ina ko. Ayun, naglalakad-lakad na sila sa loob. Ay, ang ganda naman pala ng airport ng Regina. Maluwang rin pala. Kala ko madami ng tao, wala pa pala. Una sa mama. Hello, ma'am. Apo. Ay, sobrang haba ng biyahe mo. Ayos ko, Lord. Kamusta ang biyahe, ma'am? Kamusta ang biyahe? Ha? Na-delay kayo? Sir. No. Pagod-pagod ang bakasyonista. Ha? Magwa-washroom ka muna? Dali na ako pumunta dito sa may conveyor. Kaso ang daming tao. Nalagpasan na yata ako ng bagay niya. Kaya hihintayin ko na naman ulit. Naku po, sa sobrang dami ng tao na naghihintay. Hindi pa ako nakatayo dito. 30 minutes na. Nakalis na may mga kasama na iba dyan eh. Ayun, sa wakas, nakita ko rin yung kulay violet at kulay brown na luggage niya. Excuse me po, baka maipit ko yung paa mo. Sabi ng nanay ko, dahan-dahan ka lang. Baka mabasag yung mga alak na binili ko sa'yo. Kaya napatawa ko, tara na. Na lahat ng gamit dito sa mini cart. Tinutulak na namin ng anak ko. Palabas na kami ng airport. Tinatanong niya kung dito daw kami matutulog sa Regina. Sabi ko naman, oo kasi gabi na. Pagod rin ako at pagod rin si Lola Nilda sa biyahe. Sa may labasan. Nabuti na lang, napark ko dito malapit sa may entrance. Kung hindi, hanggang sa dulong, layo-layo pa. Mabuti may bakante dito sa may harap. Ay, salamat Lord. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood.